Nagsimula na mga kamatsas ang Grand Chess Tour kahapon, ang Super Rapid and Blitz na ginaganap po face-to-face sa Poland. Biruin nyo, nagsama-sama dito ang mga mamaw. Nandito si Wesley So, ang World Champion na si Gukesh ng India, at ang World Chess Championship Challenger na si Sindarov, at iba pa. Mamaya ipapakita ko po sa inyo sa pagkatapos nating i-analyze ang top 3 games na napili po natin dito. Pumili tayo ng best game ni Wesley, ni Gukesh at ni Sindarov mga kamatsas. Unahin po natin ang naging laro ni Wesley. Ito po yung sa palagay ko na best niya, no? At matindihan. Laro niya kay Vladimir Fedosiv. Okay, pero bago natin simulan yan mga kamatsas, sagutan muna natin ang puzzle kahapon na iniwan po natin hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yun mga kamatsas. It's white to play. Ano kaya sa palagay nyo po ang nasabi natin kahapon na matinding gagawin dito ng white na sa ayaw sa gusto ng black, talagang mawawala ng control ang black dito. Congratulations po sa mga nakakita ng Rook H7. Brilliant move, sinangga ng tore at sasabayan pa ng napakatinding sacrifice. Kinain at mayroong tulak ng queen doon sa dulo. Matchas. Okay. Napakaganda po ng mga puzzle dito sa Internet Chess Club. At dahil nabuksan na po ang Grand Chess Tour na ito, i-expect nyo po sa mga darating na araw, kukuhanan na naman ng mga matitinding laban doon na gagawing puzzle dito. Kaya mga bagong luto ang mga puzzles dito. Latest na latest. Kaya download na ng Internet Chess Club application, downloadable po sa Play Store at App Store, at makikita nyo lang din po ang site link nito sa description below ng video na ito. Ayan. Okay, pasadaan na po natin, pero bago yan, anunsyo lang po, ongoing ang registration ngayon ng ating Kamatsas Online Summer Chess Clinic. Grab the opportunity, no? Minsan lang po ito, tuwing summer lang, kaya ang link po ng registration nasa comment section below, nakapin lang. Unahin na kagad itong laban ni Wesley. Black siya dito kay Fedosiv. Ang time control po nila ay 25 minutes plus 10 seconds increment. At ang torneyong ito ay may $200,000 na pondo. Big time man. Okay, tinirahan po ng D4 at pa-Indian defenses ang ginawa ni Wesley. Nag-D5. Approaching na po sa Queen's Gambit. Declined ang pinaso. Kasi kung kakainin po yung pawn C4, yun po yung tinatawag na Queen's Gambit accepted. Pero, ayan na naman, Catalan. Sa level nila, no, laging madalas pinipili ang Catalan. Okay, Knight BD7, develop lang. Knight D2. Ito medyo hindi gaanong familiar sa akin ang Knight D2 mga kamatsas. Pero simple lang po ang pakay para suportahan ang pawn C4. O kasi baka mamaya dahil naka Knight BD7 kainin tapos mag Knight B6 hindi mabawi yung gambit. Kaya nag Knight dito na kagad, nag-secure na kagad dito si Fedosiv na suportahan, at the same time merong kagad tension sa D5. Nag C5. Sinabayan lang ni Wesley ng pasabog. Kumapture sa C5. D4. Okay, ginamit yung square D4, inatake kagad yung knight. At nag-knight A4. Ayun, lumabas po ang novelty kasi ang old line ay knight CE4. Okay. 2023 tinira po yung knight CE4. Pero yung knight A4, bagong-bago. Knight takes C5, knight takes C5, bishop takes C5, at knight B3, inatake po ang bishop. Grabe. Lumabas kagad ang brilliant move ni Wesley. Pinapakain po yung bishop libre at E5 para malakas ang D4 center at yung bishop makahinga kagad ng development. Kinain ang libreng bishop pero may queen A5 check naman. Bawi naman. Bishop D2 and queen takes knight. Nag-queen B3. Ayan, simple lang po yung angat ng queen pero nagbabalak na, ayan no, tutuhugin ang queen. Nag-queen C7. Nakita ni Wesley syempre. Nag-castling. At nag-bishop to F5. Ayan, ingat lang dito si Wesley kasi ang dalawang espada ay nasa kamay ni Fedosiv. Kaya iba po yung may dalawang espada talaga pagka ganyan. Medyo malakas yan. At nag-rook AC1. At dito po mga kamatsas, baka mapaisip kayo, kung kainin kasi ng bishop yan, gaganon lang din po. Okay, mapipin lang.
Pag kinain naman to, imagine po kain-kain, meron pa ring rook A B8, tatagos pa rin ang bawi doon sa B2. Kaya hindi pwedeng galawin ang pawn B7, untouchable. Nag-rook A C1 muna at nag-bishop E4. Sinalubong na yung bishop para hindi na makatama pa ng pressure dyan. At nag-F3. Ayun. Yun nga lang, yung bishop ay medyo nabarhan. Bishop C6. Nag-E3. Ayun, para pasabugin na, palambutin na yung sentro ni Wesley. At kinain lang, takes. Nag-rook FE8. Ayan, tamang forma-forma na ng mga tore. Ganun po yun. Ano, kapag ka nabakante na yung mga tore, dapat iporma na natin para makakontribute sa kabuuan ng position. Nag-bishop C3. Nag-H6 muna, pasingaw muna sa back rank. At nag-rook E1, ayun na. Nako, tiniriple-triple na. At yung oras po nila, halos pantay lang din. Ano? Triple na ang atake, kakainin na. Nag-knight D7. Okay, sinapatan naman po ang depensa sa pawn E5. At nag-rook A D1. Tingnan nyo po yung mga forma. Formado na ang mga tore ni Fedosib. At nag-B6 naman. Ayan, para pwedeng mag-bishop B7. Aatras lang. At magkaroon ng threat doon. Or knight C5 later on. Nag-rook D2. Yan, ito na po yung panahon ng islug-islugan na binabanggit natin palagi. No? Islug-islog, hanap ng mga posisyon na matibay. Nag-A5, para walang B4. Nag-bishop H3, threat ang knight. Pag nawala ang knight, makukuha yung pawn E5. Nag-knight C5 lang. Ayan na, binibigay na yung pawn E5. At nag-B3 lang dito mga kamatsats. Kasi po, kung kakainin ito, meron ako natatanaw na pwedeng tirahan ng Queen B7. Ka-counter attack doon sa F3. At pag inintindi naman yung F3, magkakaroon ng F6, nakapin naman ang bishop sa queen. Kaya hindi pa rin talaga basta-basta magagalaw ang libreng pawn na yan. Nag-B3 lang dito. Solid lang sa pawn structure. Nag-E4. Ayun na, dahil talagang naka-attack nga So ginamit na ni Wesley, pinush na niya. At nag-F4. Diyan po na bad move dito si Fedosib, no? Siguro po ang pinapatira dito ay talagang kainin na lang ito. Yan. Okay, kasi wala persado, no? Kainin, persado pala yan. Medyo ano pa yon kung tawagin ika nga mas less ang panganib. No? Pero dahil in F4, ayun, para ma-close at maka-bishop E5, yun nga lang nakapasok po ang knight ni Wesley ng matindi. Nag-rook D1 patong A4, ayun, kiliti naman sa kabila. Matapos i-establish ni Wesley ang kaniyang pormadong knight sa gitna, ay gusto naman niyang lumusot pa ang isa pang pressure na in-apply niya dito sa queenside at nag-B4. Ayan, in-advance lang din ni Fedosib para mahinto yung posibilidad na magkaroon ng kiliti dyan si Wesley. Yun nga lang pag bishop B7, kontiryado naman ang C4 na naiwanan ng B3. Hindi na po solid ngayon ang C4. Paano gagawin dyan? Nag-rook C2, inabangan. Anong abang yan? Ano kayang binadmoban po ng computer? Ayun, kasi nga ito nag-rook A. Okay. Kasi kung kakainin po ito mga kamatsas, para kasing mayroong mga threat mamaya doon Bagamat di pa naman maalis, no? Imagine po, no, after queen takes C4, queen takes C4, siguro magro-rook 1D2. Ayun. Pero parang pwede pa rin pitasin Yun nga lang, ayaw madali ni Wesley. Nag-rook A D8 muna siya. Kumbaga, pahinog muna dyan sa pawn C4. At nag-rook D2 na nga. Ayan na. Ngayon, pag kinain yon, mayroong bishop takes G7 na magkaka-discovered attack sa queen. Pero in-A3 muna ni Wesley. Hindi siya nagmamadali, no? Yan ang isa sa mapapansin natin sa level ni Wesley. Kalmado lang. Bishop F5, ayun, okay. Tiniret ang pawn sa E4 pero wala pong threat yan Depensado, kaya na question mark ayun, pwede namang mag-bishop F1, dyan na lang para kahit pa paano nagbabalak na kontiryahing i-neutralize yung knight sa D3. Pero nag-bishop F5, ayun, talagang pinatulan na ni Wesley. At nag-bishop takes G7, nag-queen takes B4. Ayan, natanaw na ito. Na-analyze talaga ito ni Wesley mga kamatsas. So, hanging yung bishop, nag-rook C7. Kumounter. Kumounter attack dito. Okay.
At nag-king takes G7, rook takes B7. Ayun, kitang-kita po sa evaluation bar. Okay, yung time po nila, so halos napaka-short na ng time control na yan, pero lamang si Wesley ng time. Nag-knight to C5. Yan ang isa pa sa mabigat na binitawan ni Wesley dito. Tapatan ng tore, threat pa yung tore, takes. Yun nga lang po mga kamatsas. So nananatili pa rin naka-threat ang tore at ang mabigat nito mauuna si Wesley mangalikot sa ilalim. Nag-rook A7, rook D3 muna. Okay, para may queen D4 check para tuloy-tuloy ang momentum. Kasi po pag chumik, angat lang 'Di ba? Iniisip dito ni Wesley, ano yung attacking consistent na tuloy-tuloy. Nag-queen to C1 para walang rook D1 check, pero may rook D2. Ayan na nga po. Idea is queen D4 check, tapos patong doon, ayun na. Nag-bishop G4, queen D4 checking, H1, nag-E3. Okay. Ano ang gusto mangyari? Kasi kung pupunta dito, meron pa rin po siyang queen G1 masusuportahan pa rin ang pawn H2 Wala namang queen F3, may bishop naman Kaya pinili ni Wesley na mag E3, so ang big threat ay queen E4 check and going to G2 mamamatchas dito si Fedosib at nag queen F1 para kung mag queen E4 check, ayun may bishop F3 pero nag rook F2 at dito na po natuluyang mag-resign ang pambato ng anong bansa ba itong si Fedosib? Pambato ito ng Slovenia. Pero dati po Russian yan Pero nung nagkawatak-watak kasi na ban ang Russian Federation noon, lumipat sila ng mga federation kaya napunta sa Slovenia. Pero originally, si Fedosib po talaga ay Russian mga kamatsas. Okay, nako, mamaya pakita ko po sa inyo ano standing ni Wesley pero isunod kagad natin ang naging laban naman ni Sindarov at pinakahuli nating i-analyze yung laro ni World Champion Gukesh. Black po dito ang World Chess Championship Challenger, nag D4, Knight F6, C4, G6, G3, okay. Benoni. Benoni Fianchetto. Kinapture ang C5. Isa rin pong kakaiba ito mga kamatsas. Usually pinupush lang yan, tinutulak lang yan. O kaya Knight F3. Pero itong kainin ang pawn C5, medyo yan ang rapid variation dito ni Wojtaszek. Si Wojtaszek po ay pambato ng Poland. Yan, kaya nakapasok sa loob ng ikutan, hindi pwedeng pahindihan kasi nasa home court. Poland ang sponsor dito. At nandito rin po si Duda para sa inyong kaalaman mga kamatsas. Nag-Knight C3, Knight takes C5, Bishop G2. Okay, develop, Bishop G7, Knight H3. Kakaiba rin ito. Usually po, Knight F3 yan pero bookline pa yan. Castling, at nag-D6 para pahingahin na ang development, makalabas ang development ng bishop mamaya. Nag-Knight to F4, ayun. Para kontrolin ang D5 square. Nag-bishop to F5, okay. So, sa opening principle, very important po mga kamatsas. Labas ang mga pyesa. Walang natutulog dapat hanggat maaari ma-develop ang mga pyesa. Lahat. Nag-Knight F-E4. Challenge kagad ang Knight. Knight takes E4 at nag-Bishop takes E4. Parang yung laro din ni Wesley kanina. Mga kamatsas, tinapatan ni Wesley yung Bishop. Kung matatandaan nyo kanina. At nag-Queen D2. Ayun. At lumabas po ang novelty kasi ang palagyang ginagawa pala dito ay Bishop takes E4. Nangyari noong 2017, 2018 at 2025. Naging laro din pala ni Jakogir. Kala ko si Javokir Sindarov Jakogir din ang tumira kay Vasily Ivanchuk 2025 at nanalo po. Talo si Ivanchuk dito, white. Natalo, Jakogir nanalo. Okay. Queen D2 novelty by Wojtaszek, kinain-kain at nag-rook C8. Okay, develop. Ang ganda kasi ng bishop dito ni Sindarov. Gustong-gusto ko, bukas sa bukas Nag-rook C1, okay, preparasyon. Pagka ganyan po kasi, para ma-protectionan, baka mamaya alisin ang knight mamaya, magkaroon po ng tempo threat sa C4. Nag-queen D7, ayun, islog-islog lang. Develop lang. Tamang angat-angat lang. Nag-F3, okay, dahil wala na pong bishop, so okay na po itong F3 to close the diagonal. At nag-E6 naman. Bakit nag-E6? Para walang knight D5 mamaya. Yun nga lang, ang drawback ng E6, dahil tinulak ni Sindarov, yung pawn niya sa D6 ay talagang kukuntiryahin yan. Nag-B3 muna, okay, solid muna. B6, solid lang din sa knight.
at nag-rook D1 na nga. Ayun na nga, inaddress na po ang weak D6 pawn. At nag-rook FD8 para depensahan. Nag-knight D3, okay, challenge siya knight, pero nag-queen B7 lang. At nag-bishop G5, ayan. Kung titignan nyo po sa evaluation bar, halos hindi gumagalaw, no? Halos equal lang din. Rook D7 angat. Dito po mga kamatsas, may technique, no? Positional concept, na hindi basta-basta ko mo ganyan tatakpan natin ng pawn. Aatras lang yan. At yung F6 ay makakaabala sa bishop, barado na pagka ganyan. Kaya rook D7 at nag-queen to E3. Nag-H5. Okay, pasingaw muna. Extra singaw. Extra space sa king. At nag-bishop H6. Hinamo na po ang fianchetto. At syempre, ba't naman ipapalit ka agad? Napakalakas po ng diagonal na yan. At nag-bishop G5 ulit. Nag-king H7. Queen F2 ang kunat ng mga waiting nila, no? O sino una magwala? Yun ang malalagay sa alanganin. Nag-bishop G7 ulit. Bishop E3 ang kunat. Queen A6, ayun po mga kamatsas, no? Tineret ang pawn sa A2. Ayan, so dito po ay pwedeng mag A5 or pwedeng mag rook D8, pero dito nag queen A6. Binigyan ng question mark. Bakit? Tineret yung pawn, kinain lang. Kain at nag rook C2. Ayun, so sinuportahan po mga kamatsas. At papatong dito. Ayun, yun ang threat. Queen C6 ulit. Queen E1, grabe, no? Talagang pag wala kang tiyaga sa ganitong position, no? Boring Boring ang posisyon nila O pero wala. Given sa chess na kailangan matyaga ka sa mga islug-islugan. Kailangan di ka maiinip dyan, mga kamatsas. O, nag A4. Ayan, may advice po ko at meron akong topic lesson dito sa advance. No, sa advanced lesson, intermediate, ayan. Sa mga usapang kunatan, islug-islugan. Kailan ka iislug? Kailan ka atake? 'Di ba? Kailangan alam mo yung timing ng kalmado, alam mo rin ang timing na kailangan mangiliti na. So yan po ay itatopic ko sa aking summer chess clinic. Kaya kung kayo po ay interesado sa mga ganitong topic at matuto kayo sa mga islug-islugan ng mga pa konting-konting galaw pero on point, ang link po nasa comment section below. Mag-enroll po kayo mga kamatsas, enroll nyo po yung mga anak nyo, players nyo, minsan lang po ito, napakaganda nito. Nag-rook C, D2, tiniriple dito ni Wojtaszek ang atake sa pawn D6 na mahina, pero pumingas muna si Sindarov, kinain at nag-rook C6, depensa, at nag-bishop F4 talaga. Oo, diniinan. Bishop F8, grabe, nakahiga ang position dito ni Sindarov. Depensa lang siya ng depensa. Nag-bishop to E5. Hindi naman pwedeng kainin kasi, no? Dahil nakapila, ililipat dito ni Wojtaszek ang kanyang diagonal control. Nag-queen B8, H3, nag-rook A6 at dito nag-G4. Ayan, malakas din po si Wojtaszek. Hindi po biro itong player na to. Yan po ay isa sa mga veteranong player ng Poland. Kaya Olympiad rin yan, team captain nila sa Poland. Para po sa inyong kaalaman. Kaya mabigat din tumira talaga. Queen D8, Sindarov at nag-Queen G1. Ang tiyaga ni Wojtaszek. Nag-D5. Tinulak na. Okay. Nag-Queen D1 bumalik. Bishop H6, sumundot muna. At nag-rook C2, D4. Okay. Biglang na-establish bigla yung pawn. Nag-B4, syempre para lumambot ang pawn D4. Nag-rook doon. Bakit? Ay, nako. May pamatyas. Mamatyasin po ang queen ni Wojtaszek. Nag-rook B2 para pag nag-rook A1 sasanggahin. Pero nag-queen G5, ayan na po. Kaliwat ka ng tumitirada na dito si Sindarov, no? Ramdam na. At nag-bishop G3, mga kamatsas. Blunderacious. Oo. So, pwede namang lang muna kahit, so threat ito, no? Okay. Pwedeng mag-F4, tapos pwedeng pagkaalis ng queen and then G5. Pero dito, mga kamatsas, hindi nag-F4, nag-bishop G3. Kinain yung pawn sa B4. Dapat pala H4 ang ginawa dito. Pag bishop H2 sabay rook A1. Ayun, dire-diretso na, no? Pag rook B1, kain-kain. Oo, dapat ganun na pala, no? Pero dito, kumapture dito kasi unang tingin, yung pawn sa D4 lumambot Kinain yung pawn B4. Queen C5 threat ang tore. Nag-rook B1 para walang sundot doon sa A1. At nag-bishop E3, ayun, pinako muna ni Sindarov yung pawn D4 para matibay.
Nag-bishop F2. Aw! Naku po. Another bad move. Dapat daw po ang tira ay GH5. Okay, pero nakakailang pagkain. Parang E5. Magkakaroon ng atake kasi sa G5 eh. Nakakatakot din yun ah. Siyempre kung ako puti, pananatilihin kong close ang king ko dyan. Ba't naman yan ang tira ng computer, ano? Bishop F2 at nag-bishop takes, rook A2. Aw. Okay, bad move. Dapat daw po ang tira is queen E5. May sundot doon. May sundot doon. Pero rook A2, di pa naman pwedeng capturein to mga kamatsas kasi may E5, no? Makukuha yung tore, nakapin. Kinain muna yung pawn H5, queen H5, at nag-rook takes D4 na, and nag-queen to E5. Ayun, may sundot doon. Git-gitan, ano? Time control nila. Ay, nako, halos bullet na. Bullet time. Rook H4 check. Ayun, dapat daw po tira dito is king F1. Kung sa bagay, konti na kasi oras nila mga kamatsas, kaya medyo, ano na lang eh. Kumbaga kung ano yung makita ng mata, no? Kung saan komportable. Rook E4. Ayun, blunderacious na naman. Grabe ang itinaas na evaluation bar. Dapat daw po is rook G4 lang. Para pag-check doon, maaring sangga. Pero dahil nag-rook E4, pinapasok ng check, king F1, at tinirahan po ng E5. At dito po, bumaliktad na talagang lubos ang position. Naku po, nakakatakot na ang position dito ni Wojtaszek. At nag-C5, at nag-rook A1. Yung pala ang idea. Pag kinain kasi, kain, may check po. Imagine, kuha yung queen sa A1. Pero, rook 7, A3 pa rin ang tamang tira daw. Okay. Dito po kasi, imagine, may hataw ng rook takes pawn. Ay, napakaganda nga naman, ano? Yun, no? Imagine. Imagine, no? Pag kinain, may queen F2 or queen H1 matchas. Pero nag-rook A1, nag-rook B4. So, hindi na po natin masisi dito si Wojtaszek kasi 42 seconds na lang siya. 42 seconds eh. Nag-rook E, B4, dapat daw ang tira is rook G4 para may pangsangga doon pag chumek, no? Pero dahil pumunta dyan, simple lang po ang ginawa, queen H1 at naparesign dito si Wojtaszek. Bakit po? Pag nag-king F2 kasi may queen takes D1. Aray ko, ang tawag dyan. Kakainin ng queen. One rook up, maliwanag. Okay, medyo napagod si Wojtaszek. Veterano po yan eh. Hindi naman ganun katandaan pero sa resistensya at usapan at batak at init ng chess career, si Sindaro matalas talaga ngayon yan. Kailangan para ma-hold mo ng draw yan or para talunin mo, talagang dapat malamagnus ka talaga para pisakin mo yan. Pag bumitaw ka, bumigay ka, wala talagang todas. Okay, at itong huli pong i-analyze natin, best game naman ni World Champion Gukesh. Black uli dito si Gukesh, puro black sila. At kalaban niya ang number 1 Poland player na si Jan Krzysztof Duda. Nag-E4, E5 si Gukesh. At pinasok po ang Ruy Lopez. A6, classical approach. Bishop A4 at nag-bishop C5. Okay. Nag-castling. Knight G7. Yan ang medyo kakaiba dito. Pero Knight F6 po kasi normal dito eh. Nag-C3, sasalubungin na ng D4. Knight G6. D4, sinalubong na nga. Bishop A7, tago muna. Rook E1, castling na. Bishop G5, ayan po, pinoprovoke na mag-F6. Pero tinuluyan talaga na E-F6. Bishop E3. At nag-King H8. Ayan, kaya po gumanyan kasi tatamaan talaga yun ng mga diagonal mamaya. So, prophylactic move muna. H3, extra singaw, prophylactic lang din. Knight CE7, magdi-D5 na. Okay? Knight BD2, develop lang. Ayun. Yan po ang novelty kasi sa old lines, may tumira na ng Bishop B3, may tumira na rin po ng C4. Kaya nag-Knight BD2, kinain ang sentro kain at nag-C5. Okay? Hindi na nakipag-exchange. Umatras at D5. Ayun na nga po. Sobrang lakas ng D5 na yan. Kinain, kain, at nag-Knight F1. Nag-B5. Okay, inatake ang Bishop. Bishop C2 at nag-Rook E8. Okay, tamang forma-forma lang po. Develop para wala ring Bishop E4. So, pine-prevent yun. At nag-Knight H4 dito si Duda. Sacrifice Knight ang binitawan mga kamatsas pero napuri ng computer engine. Brilliant daw. Kinain. Meron kasing Queen H5. Threatening matchas at babawiin yung Knight. Pero sinalubong po ng Bishop.
Okay, natanaw din pala ni Gukes yan. Kain, kain, at may rook e5. Queen f3 at nag-queen to g8. Ayun, para yung tore ay bigyang daan na ipatong sa e-file as battery. Nag-a4. Ayun, okay, para may pressure din sa a-file. Nag-bishop b6 muna. Rook ed1. Dyan na bad move si Duda. Okay, so pwede pong kainin kasi yun kain-kain ano. Pero nag-rook ed1, pressure sa knight. Nag-rook b8 muna, forma muna sa b-file. At nag-a5, bishop a7 ulit. At nag-rook d2. Ayun, poporma po ng battery. Ayan. Napansin nyo po sa level nila mga kamatsas, talagang hindi naiiwasan. May mga kunatan portion, may mga islug-islugan portion. Tsaga-tsaga lang talaga kasi wala ka namang gagawing taktika So yun nga yung mga silent move ang binibiling tira na talagang masasabing kailangan alam natin. Pag di natin alam yan, lalabas magwawala tayo sa posisyon. No? Kaya yun, pumatong ng battery, dapat daw po ang tira ay knight takes bishop. Okay? Pero dahil nag-rook, BE8, rook AD1, battery na, knight takes E3, kinain na yung bishop takes, at nag-C4. Yun nga lang po, tingnan nyo po yung bishop ni Gukes, ni world champion, buhay na buhay. At nag-knight F5, umiwas dahil kakainin talaga yan. Bishop B8 muna. Uy, naku, may threatening rook E1. Imagine, takes. Matchas, hindi makakaangat ang king, may sniper na. Mamatchasin dito si Duda, obligadong magpasingaw ng extra square. G4. Nag-G6, inatake ang knight. Knight D6 pasok. At umiwas muna rook F8. Suporta dito. Kasi kung kakainin to, may queen takes kasi. O kaya rook F8 muna, persado. Nag-king G2 para wala ng tempo check mamaya doon. Nag-F5 na. Talagang binuksan na talaga ni Gukes. At G5. Panay good mo, panay ang puri sa tira ni Duda. O kasi kailangan i-close. Nag-Queen E6. Okay, improve the queen's position. Nag-H4, mag-H5 na, babasag. Nag-Queen E7. Tingnan nyo yung kunat, islog-islog. Yung mga paipod-ipod na ganyan. Nagkakaunting square lang, pero napakahalaga niyan, mga kamadyas. Rook D4, tamang pormahan Pero na-miss dito ang Knight B7. Knight B7 daw po. Okay? At kitang-kita sa evaluation bar, decisive advantage na sana si Duda. Kaso di niya ginawa. Nag-Rook D4 Time check. Halos short time control. Nasa blitz time control na sila. 2 minutes lamang ng oras si Duda. At nag-Bishop C7. Abang lang din. Threat yun. Threat. Nag-King F1. Ayun. Naku, talagang tuluyang napakasama ng tira ni Gukes. Rook E6 blunderatious. Dapat daw po ay Queen E6. Islog-islog lang. O ipod-ipod lang. Paunti-unti lang. Pero nag-Rook E6. Ano kaya ang masama dito sa tirang to? Tineret ang Knight, At ayun, Knight B7. Hindi po napansin ni Duda ang simpleng pitik. Bang! May Knight takes B5. Okay, pag kinain, bang! Pagka gumanon, bang! May ganyan na pala. Pag umalis ang bishop, bang! May threatening matchas doon na paparating mga kamatchas. Nga lang, medyo nakakatakot sa side ng puti kasi po, one piece down Okay, balik po tayo mga kamatchas, Pero ang ginawa kasi dito, Knight B7, Rook E4, Rook D7, ayun na. Pinasok na Queen E5, H5, ayun, nag-insert naman ng pampabukas ng king side pero dapat daw po is Knight to D8. Okay, doble naman ng tore, Then Knight F7. Yun nga lang, grabe, ang hirap makita ng tira ng computer H5, Queen H2. Okay, inunahan na ng control yung H file, baka kasi ma-atake. Nag-Queen G2 at tuluyan na po ditong bumaliktad na ang senaryo, ang hiwaga talaga ng chess, Blunderatious ang ginawa ni Duda. Dapat daw po ang tira ay Rook 1 D4. Naku po, ang hirap din makita ng Rook 1 D4. Di biro yung positional move. Pero ang principle to neutralize the Rook. Kasi matatag ang lakas ng Rook Dahil nag-Queen G2 mga kamatsas, piningasan lang ng pawn sa H5. Bumitaw lang sa pawn. Nag-F3, Rook H4. Ayan na po, naku po, napakalakas ang atake. King G1, obligadong pigilan ang Rook H1 na paparating. Pero sinundutan ng check. Nag King F1, Bishop F4. Naku po, eto na.
kaporma na eh. Check, ganun no. Pag angat ng king may ganun no. Maku-queenless kasi. Nag-rook d8, wala, bumalagbag na dito si Duda. Rook h1 check, at nag-king e2, at hindi na po pinansin itong toring ito, nag-rook h2 na lamang para hulihin ang queen. Naparesign ang number 1 player ng Poland. Kasi po pag kinain ito, aangat lang, hanging, walang continuation na atake, nananatili pa ring babagsak ang queen ni Duda. Ito po ang standing mga kamatsas. Silipin po natin. After 3 games kahapon, ito po ang mga score. Nangunguna si Fedosiv with 4 points. Ang dami nilang tied pa, no? Hans Mokniman, Fabiano Caruana, Wesley So, at Sindarov, 4 points. Dito po kasi pagka nanalo, 2 points. Pagka tabla, 1 point. Ayan, medyo iba yung setup nila, no? Kaya, abangan natin mga kamatsas, kung ano ang mangyayari pa, ang in-expect natin mamaya sa next round, round number 4, ang makakalaban ni Wesley ay si Sindarov. Naku, ganda nito. Yan na, naglaban na uli sila. Gukes, si Wojtaszek, ayan, medyo hindi pa ganong nakaka-excite ang laro niya, no? Pero abangan natin kasi meron pong alam ko, ito po ay 4 rounds mamaya eh. O 3 rounds din. 3 games din pala. Per game, per day, 3 games. So abangan po natin yung mga i-analyze natin mga kamatsas. Inagahan ko na po kasi aalis po kami mga kamatsas. Pasensya na po. Kaya medyo parang minadali ko lang din ng konti. Pero hopefully, makuha nyo pa rin. Natuto po kayo. And then, pakisuportahan naman po ang ating summer online chess clinic mga kamatsas. Register na po kayo. Affordable po ito for 10 sessions. Pili kayo kung beginner, intermediate, and advanced. Depende po sa ititake nyong module lessons. Pag kinilik nyo kasi yung link, makikita nyo po yung pagpipili ang lesson. Saan kayo pupunta? Beginner, intermediate, and advanced? Saan pa kayo parang hindi klaro sa mga lessons? Yun ang itake nyo, syempre. Kung klaro na, di lampasan nyo na yun. Okay? Maraming salamat po mga kamatsas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.